صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brothers and sisters in Islam at sa mga hindi pa Muslim, binabati ko kayo ng magandang araw. So, ang video ito ay tungkol pa rin po sa Biblia at ngayon ay tatalakayin natin yung isa sa mga doktrina o sa 5 doktrina ng mga ibang Kristyanismo. So, yung ibang Christians, meron po silang 5 doctrines. No? Ito po yung 3 persona, ang pagka-Diyos ni Jesus, ang pagiging anak ng Diyos ni Jesus. Ika-4 is yung ang original na kasalanan at ang ika-5 is yung ang pagtubos ng kasalanan. So, ang tatalakayin po natin is yung tungkol sa original na kasalanan. Kung ito nga ba ay namana ng angkan o lahi ni Adam alayhisalam. So, simulan po natin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. So simulan natin kung ano nga ba ang original na kasalanan na sinasabi dito, no? Ang original na kasalanan ay pinaniniwalaan na ito yung kasalanang nagawa ni Adan at Eva sa paraiso noon. Ito yung pagkain nila doon sa prutas na ipinagbabawal sa kanila. Pero hindi ito yung pinakaugat na kasalanan nila, kundi yung nagpalinlang sila kay syaitan, yung pakikinig nila kay syaitan. Sapagkat sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na inna syaitan lakum aduwwum mubin. So, ibig sabihin, katotohanan si Satanas ay mortal na kaaway sa inyo. Kaya pinagbawalan sila na huwag lumapit dun sa punong. Hindi sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na huwag niyong kainin ang prutas niyan, huwag kayong umupo sa silong niyan. Bagkus, ang sinabi niya ay huwag ninyong lapitan ang punong ito. Subalit, si Adan at Eva ay nalinlang ni Satanas, no? Ito yung kauna-unahang evil na nagawa ni Shaitan, no? So, kaya sa pagkakasalang yan, pinaniniwalaan ng ibang Kristiyano na ang kasalanang ito ay namana ng angkan o lahi ni Adan sa kanyang kapayapaan. Kaya naman, naniniwala sila na ang bawat sanggol na isinisilang ay makasalanan, kaya marapat na ito ay binyagan upang mahugasan ang kanyang kasalanan at maging malinis. Pero ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagmana ng kasalanan ito? Na mismong si Jesus ang nagsasabi kung ang mga bata nga ba talaga ay makasalanan. So, tingnan po natin. Ayon sa Mateo 19 verse 14, sinasabi rito ni Jesus na hayaan ninyo ang mga bata, huwag ninyo silang pagbawalan na lumapit sa akin sapagkat sa ganito ang kaharian ng langit. Ganon din naman sa Marcos 10 verse 14, sinabi nito ni Jesus sa kanyang kapayapaan na sinasabi ito na at nagdalang galit siya, no? Si Jesus. Pabayaan ninyo ang mga bata, huwag ninyong pagbawalan ang mga batang maliliit na lumapit sa akin sapagkat sa ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Subhanallah. So, ang ibig sabihin, nung nakita ni Jesus na pinagbabawalan yung mga batang maliliit na lumapit sa kanya, siya ay nagalit. At sinabi niya itong salitang ito na, huwag silang pagbawalan sapagkat sa ganito nauukol ang kaharian ng langit o ang kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, ang mga batang ito, kung sakaling sila ay mamatay, diretso sila sa paraiso. So, ibig sabihin, ang mga batang ito ay malinis, dalisay sa kasalanan. Ibig sabihin, wala silang kasalanan. Ibig sabihin, yung kasalanan na sinasabi nila na namamana ng bata o ng bawat sanggol na isinisilang ay walang katotohanan sapagkat si Jesus mismo nagpatunay na ang mga bata ay walang kasalanan. Sa Islam, ang bawat sanggol na isinisilang ay ikhlas. Ibig sabihin, malinis. Dalisay sila, walang kasalanan. No? Ang bawat sanggol ay isinisilang sa kalagayang fitra. Ang fitra, ang ibig sabihin dito ay lahing Muslim, na ang ibig sabihin ay tumatalima o sumusunod sa nag-iisang Diyos. Ibig sabihin, ang batang ito, kung hahayaan mo siya sa isang silid at hindi mo siya tuturuang sumamba sa mga Diyos-Diyusan, no? Hayaan mo siyang lumaki dyan sa isang lugar na wala kang sasabihin sa niya, ito ang sambahin mo, ito ang sabihin mo, itong ganito, relihiyon, ganyan. Kusa siyang sasamba sa tagapaglikha niya. No? Huwag mo siyang turuan ng sumamba kung kani-kanino, siya ay kusang sasamba sa kanyang tagapaglikha.
Kaya ang mga bata sa Islam ay mga ikhlas, no, malilinis. Okay? Sinabi sa Biblia, no, maraming ulit na sinasabi na ang Diyos ay mapagpatawad, maawain. Ganon din naman sa Islam, ang Diyos ay mapagpatawad, maawain, no? Sa Islam, si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang Al-Ghaffar, ang Al-Ghafir, ang Al-Ghafur, no? Ang nagpapatawad, ang palapatawad, at ang palagi ang nagpapatawad ng paulit-ulit. Sa Islam, totoong nagkasala si Adam, no? Sa pag-aaral sa Quran 20 verse 121 to 122 surat Taha, sinasabi dito na fa'asa Adamu rabbahu fagawa thumma jatabahu rabbuhu fataba alayhi wahada. Nang ibig sabihin ay sa ganoon sumuway si Adam sa kanyang Panginoon kaya siya ay nagkasala. Pagkaraan, siya ay hinirang ng kanyang Panginoon, binalingan ng pagpapatawad at binigyan ng patnubay. So ang ibig sabihin, si Adam alayhi salam ay pinatawad ng Diyos. Pinatawad ng Diyos. Ayon sa conversation, no, ayon sa mga tafsir, no, kung binabasa ninyo, kung mahilig kayo magbasa ng mga tafsir, no, mababasa natin dito yung conversation ni Adam alayhi salam at ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos, no. Ang sabi ni Adam, "Ya Allah, hindi ba't ikaw ang lumikha sa akin?" Ang sabi ni Allah, "Oo." "Hindi ba't ikaw ang naglagay sa akin sa paraiso?" "Oo." Yan ang sagot ni Allah subhanahu wa ta'ala. "So, hindi mo ba alam, nakakainin ko yung prutas?" Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Alam ko." "Oh, so sa ganong bagay ba hindi mo ako mapapatawad?" Ang sagot ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, kaya nga ang aking pagpapatawad ay laging bukas sa iyo." Ano ibig sabihin? Kaya nga. Ibig sabihin, alam ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang tao ay likas. Likas na magkakasala. Kaya sinabi niya na, kaya nga ang aking pagpapatawad ay laging bukas sa iyo. No? Doon sa bersikulong binigkas natin kanina, si Adam sumakanyang kayapaan, no, ay pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, kung pinatawad siya ng Diyos, bakit napababa pa rin siya dito sa lupa? Ha? Kasi mga kapatid, nang magkasala si Adam, humingi siya ng kapatawaran sa Diyos. Ang sabi niya, "Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Malapit na kahulugan sa wikang Tagalog, ay, "O aming Panginoon, katotohanan kami ay nagkasala. Kung hindi mo igagawad sa amin ang iyong pagpapatawad at ang iyong awa, katotohanan kami ay mapapasama sa mga talunan." Yan ang sinabi ni Adam alayhi salam. So, pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala si Adam. Pero napababa siya sa lupa. Bakit? Dahil nang humingi ng tawad si Adam, pinatawad siya ni Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay nangako. No? Nangako siya na siya ay hindi na magkakasala pang hindi na makikinig kay Shaitan. No? So, pinababa siya dito sa lupa, no, ganun din naman kay Shaitan. Kasi si Shaitan ay pagsubok sa atin. No? At si Shaitan ay humingi ng palugit sa Diyos, no, nung siya ay isinumpa. Anong sabi niya? "Oh my Lord," no? Sabi niya, "O aking Panginoon, dahil ako'y iyong iniligaw, no, aking lilinlangin ang iyong mga alipin. Ako'y pupunta sa kanilang harapan, sa kanilang likuran, sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa." So ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Sige, at ang sino mang sumunod sa iyo ay aking pupuniin ang impyernong kasama mo. Ngunit sa mga tapat sa akin at wagas ang pananampalataya ay wala kang kapangyarihan sa kanila." Subhanallah, mga kapatid. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung tayo ay magkaroon ng tapat na pananampalataya, no, at wagas, no, maging tapat tayo kay Allah at wagas na pananampalataya, si Shaitan, no, ni a'udhu billah, ay walang magagawa sa atin. Wala siyang kapangyarihan sa atin. Subhanallah. At ang sinabi pa ni Shaitan, no, "O aking Panginoon, ako'y bigyan mo ng palugit hanggang sa araw ng paghuhukom." Kaya ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala,
Indeed, you are one of those who respite. So, ang ibig sabihin, katotohanan ikaw ay isa sa mga pinalulugitan. Kaya naman si Shaitan ay mayroong mahabang buhay. So, balik tayo dun sa original na kasalanan kung ito ba talaga ay namana. Ayon sa Biblia, sinasabi sa Deuteronomy 24 verse 16, sinasabi rito na, ang ama ay hindi papatayin dahil sa anak, ni ang anak ay papatayin dahil sa ama. Ang bawat tao ay papatayin ayon sa kanyang sariling kasalanan. Ayon naman sa Ezekiel 18 verse 20, sinasabi rito na, ang bawat tao ay mamamatay. Ang anak ay hindi magdurusa dahil sa kasalanan ng ama, ni ang ama ay magdurusa dahil sa kasalanan ng anak. At ayon naman sa Mateo 16 verse 27, sinasabi rito na, at kanyang gagantihan o gagantimpalaan ang bawat tao. Sinabi bawat tao ayon sa kanyang gawa. So ibig sabihin, individually, tayo ay huhusgahan ng Diyos. Hindi pwedeng mayroong magmana ng ating kasalanan. No? Hindi pwedeng iba ang magbayad ng ating kasalanan. Ano? At ito rin po ay pinatunayan sa Quran. Ayon sa Quran 53 verse 38 to 40 Suratun Najm, sinasabi rito na, alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Nang ibig sabihin ay na walang taong may pasanin na babalikat sa pasanin ng iba, na ang taong iyon ay walang ibang makakamtan kundi ang kanyang mga ginagawa, at ang kanyang mga gawa ay makikita. So ito ay yung gawang masama o mabuti. So ibig sabihin, ang kasalanan ay hindi namana ng iba, no? Individually tayong gumagawa ng ating kasalanan at individually rin tayong huhusgahan ng Diyos. Kaya naman, ang kasalanan ay hindi totoong namana ng mga sanggol sapagkat pinatunayan din naman ni Jesus na ang mga bata ay malinis. In Islam, there is no such a doctrine that somebody will going to inherit the sin of others. So malinaw na ang kasalanan po ay hindi namana ng angkan o lahi ni Adam alayhisalam, at tayo yung tinutukoy dito. No? So malinaw na hindi namana ng bawat sanggol na isinisilang ang kasalanang ito na tinutukoy nilang original na kasalanan. So hanggang dito na lamang ang videong ito. Inshallah sa susunod matukoy natin na ang tungkol sa isinugo ba talaga si Jesus sa kanyang kapayapaan upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. So ano man po ang pagkakamali sa videong ito po ay nagmula sa aking sarili, at ang anumang kabutihan sa videong ito ay nagmula sa dakilang tagapaglikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.